Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, kasado na ngayong araw. Pagbibigay ng 125 million confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, kinumpirma ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Mga acknowledgement receipts na may pangalang Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat na halungkat. Dating OBP SDO Gina Acosta kinumpirmang nakagawian na nila ang pagbibigay ng confidential funds sa kanilang security officer. OVP nakapag-tree planting nitong 2026 kahit walang confidential funds ayon sa House Prosecution Panel. Ulat na gustong makausap ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fake news ayon sa kampo ng Vice Presidente. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinuro ang climate change na dahilan din ng matinding pagbaha sa Central Luzon. Metro News San Juan City na mahagi ng sapatos at PE uniform sa mga estudyanteng nag-aaral sa public school sa lungsod. Science and Technology News, grupo ng Nicobar Pigeon na ispatan sa isinagawang biodiversity monitoring sa Palawan. Sa Lifestyle News, replika ng Shroud of Turin muling magbabalik sa Pilipinas matapos ang 50 taon. Music trivia, kaarawan niya yan ang American actor at singer-songwriter na nagpasikat ng awiting Achy Breaky Heart. Sino siya? Alamin! Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Australia nakasungkit ng world record matapos magpalipad ng saranggola sa loob ng 26 na oras. Oras po natin mga ka-news 6:36 na umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, ang presyo ng kada litro ng gasolina ay tumaas ng 1 peso and 8 centavos habang may aumento naman na 2 pesos and 31 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang kada litro naman ng kerosene ay tumaas ng 95 centavos kada litro. Ang mga pagbabago sa produktong petrolyo ay nakabatay sa galaw ng pandaigdigang merkado ng langis sa gitna ng patuloy na kaganapan sa Middle East na nakakaapekto sa global supply at presyo. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang tuloy-tuloy na suporta sa mga biktima ng lindol sa Davao Occidental. Balita mula kay Chanel Salazar. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangmatagalang suporta ng pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, kabilang sa mga inilaan na tulong, ang pansamantalang pabahay, cash for work, livelihood training, farm inputs, temporary classrooms, serbisyong medikal at internet connectivity. Naglaan din ng Department of Human Settlements and Urban Development ng 100 modular shelter units habang nagkaloob ang National Housing Authority ng cash assistance sa mga pamilyang nasira ang bahay. Nagpatupad naman ang Department of Labor and Employment ng tupad cash for work habang nagbigay ang TESDA at Department of Trade and Industry ng livelihood training at suporta sa mga produkto ng mga residente. Para sa mga magsasaka, naghatid ang Department of Agriculture ng mga hayop, binhi at punla para maibalik ang kanilang produksyon. Patuloy din ang clearing operation sa mga kalsada at ilog habang nagbibigay ng pansamantalang learning spaces at serbisyong pangkalusugan ang iba pang ahensya. Ayon kay Abalos, tututukan ngayon ang mga pangailangan ng mga pamilya hanggang sa makabalik sila sa kanilang tirahan, trabaho at kabuhayan.
Susuriin din ang pangmatagalang pangangailangan ng iba pang lugar na naapektuhan ng kalamidad, kabilang Anglan at Malapatan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi na maalala ni dating OVP Special Disbursing Officer SDO Gina Acosta ang natanggap na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong naglilingkod pa ito bilang alkalde ng Davao City. Sa graphics na ipresenta ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan, makikita na nagkaroon ng paglalaan ng 460 million pesos sa Davao City simula noong 2019 hanggang 2022. Ayon kay Ligutan, kung pagsasamahin ay lumalabas na nasa magdadalawang bilyong piso ang confidential funds na inilaan na sa Davao sa loob ng 4 na taon. Samantala, hindi naman naiwasang malito ni Acosta sa kalagitnaan ng direct examination nang magtanong siya kung may matanong siya kung may pinapirma ba siyang acknowledgement receipt of voucher kay Colonel Raymond Dante La Chica nang ibigay niya ang 125 million na confidential funds dito. Yung binigay mo yung 125 million pesos in cold cash to Colonel La Chica, did you ask him to sign an acknowledgement receipt or any voucher na magpapatunay na tinanggap niya galing sa'yo yung 125 million pesos? Di pa receive na ko siya, Your Honor. Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no? Di pa receive na ko siya, Your Honor. Being evasive. The question is so simple. Ni Acosta may pinapirmahan na itong papel at ito ay ang object of expenditure ng internal audit. So yung sinasabi mo now, tinatanong ka, ano yung pruweba mo na natanggap ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa'yo? Yung sinasabi mo now, and it's plain to see, tinatakan mo yung object of expenditure. Tama po ba? Opo. And then sa ibabaw niyan, pinirmahan ni Colonel La Chica. Tama po ba? Opo. Tanong, walang nakasulat na 125 million pesos yung natanggap ni Colonel La Chica galing sa'yo sa araw na yan. Naa, Your Honor. Sa list of expenditures. Naa, Your Honor. Okay, anyways. Meron po, Your Honor. Kasi ang nakalagay po sa object of expenditures, ito po yung purchase of information amount, then purchase of reward amount, then ano pa yung mga expenses, then total 125 M. Yes. So, doon ko siya pina-receive, Your Honor. Samantala, nagpresenta muli ang prosecution panel ng mga bagong pangalan ng di umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Kabilang sa mga bagong pangalan na lumutang ay ang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat. Umamin naman si Acosta na hindi niya personal na nakita si La Chica na nag-abot ng pera sa mga ito dahil wala naman siya sa ground at si La Chica ang nagpapatupad ng confidential activity. 774 Balita Ngayon. Inamin ni dating Special Disbursing Officer SDO Gina Acosta na nakagawian na nila sa Davao City at sa Office of the Vice President o OBP ang pagbibigay ng confidential funds sa isang security officer. Sa ika-17 araw ng impeachment trial kahapon, kinumpirma ni Acosta na wala siyang hawak na acknowledgement receipts o anumang dokumentong magpapatunay na tinanggap ni dating OBP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica ang confidential fund noong 2022 hanggang 2023 dahil ito ay binawi o kinuha rin ni La Chica matapos siyang magsumite ng liquidation report sa Commission on Audit o COA. Gusto dito konesyon ni Attorney Amando Ligutan si Acosta kung modus operandi ba nila sa Davao City at sa OBP na ibibigay ang confidential funds sa security officer na hindi bonded at babawi na acknowledgement receipts na patunay sana sa pagtanggap ng pondo.
Kinontra naman ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagtatanong ni Ligutan dahil may double meaning anya ang modus operandi. Buso dito si Escudero na mismong nagtanong kay Acosta kung nakagawian ba nila ang ganitong proseso noong siya ang SDO ng Davao City at OVP na kinumpirma naman ni Acosta. Hindi po ba ito yung nagiging method of procedure? May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba? Council, we both know modus has a secondary and double meaning. You can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO in both Davao and under the OVP? Ito, Yes. ito po ba yung kinagawian ninyong practice at proseso nung kayo po ay SDO ng Davao, kaugnay ng confidential fund, at nung kayo ay SDO ng OVP, na yung pagbibigyan nyo, security officer o sino man, hindi banded, pipirma na acknowledgement receipt, at pag nagbigay na siya ng fund liquidation report, fund utilization report, at nakaliquidate na kayo sa COA, babawi na. Opo, Your Honor. Opo. Yan po ang bahagi ng Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Isa sa inilatag ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan sa ika-17 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon ay ang tree planting activity ng OVP ngayong 2026. Iginiit ni Ligutan na nagawang makapag-tree planting ng OVP ngayong 2026 kahit walang nakalaang confidential funds sa ahensya ngayong taon na kinumpirma naman ng hostile witness ng prosekusyon na si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sa ipinakitang ebidensya ni Ligutan sa korte, makikitang nakapagsagawa ng tree planting ang OVP nitong lamang August 13, 2026 sa Masibay Integrated School sa Nunugan, Lanao del Norte. Inihayag ni Ligutan na nagagawa naman ng OVP na makapagsagawa ng tree planting activity ng ligtas kahit walang confidential funds. Hindi po ba noong August 13, ilang araw pa lang, yung nakakaraan, 2026, yung Vice President nag-tree planting activity in Masibay Integrated School in Nunungan, Lanao del Norte, as can be shown in these news reports. Tanong, 2026. Ito yung tanong now. May confidential funds ba yung Office of the Vice President sa taong ito, 2026? Wala po, Your Okay, Honor. wala. And despite that, despite the absence of confidential funds, nakapag-tree planting with God's blessing, nakapag-tree planting yung Vice President, nagligtas ng walang untoward incident. Ito ng prosekusyon matapos masama ang tree planting activities sa mga programang pinaglaanan umano ng opisina ni VP Sara ng kanilang confidential fund sa mga nakaraang taon. Maliban sa naturang aktibidad, kabilang din sa natukoy na kasama sa pinagkagastusan ng confidential funds ay ang pamamahagi ng mga wheelchair, libreng sakay at Christmas party. Samantala, online groomers na bumibiktima sa mga kabataan binabantayan ng DOJ at NBI. Grace Mariano sa detalye. Mahigpit na minamanmana ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga online groomers na bumibiktima sa mga kabataan. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ay sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na may nakita silang pattern ng paghikayat sa mga kabataan sa online games na pumasok sa mga pribadong chat rooms kung saan kailangan nilang gumawa ng higit na karahasan para makakuha ng mas maraming points. Tumanggi naman si Vida na isapubliko ang detalye upang hindi makompromiso ang kanilang mga hakbang at investigasyon at sa halip ay nangakong magsusumite ng confidential report sa komite.
Maliban po dun sa yung mga naglalaro po, yung mga anak natin, or yung nagpa-participate sa games, merong invitation sa kanila to join a separate chat room na kung saan ang nakikita po natin pattern. May mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced, yung level of violence, yung level of getting more points. But this is, on particular details po, this is subject of an ongoing law enforcement activities. No? Binanggit naman ni National Bureau of Investigation, Director Attorney Melvin Matibag na may grupo mula sa Pilipinas ang pupunta sa Singapore para kausapin ang mga opisyal ng Meta hinggil dito. Ayon kay Matibag, kasama siya sa nabanggit na grupo at may kinatawan din ang Department of Information and Communications Technology, gayon din ang tanggapan ng Executive Secretary at House Speaker. Di ni Matibag ang mga karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad ay hindi nila itinuturing na isolated incident, kaya mahigpit ang surveillance nila sa mga grupong hinihinalang nasa likod ng ganitong mga pag-atake. On Wednesday, a group from the Philippines will go also to Singapore to talk to the Meta officials. It will be composed of the Office of the DICT, the Office of the Executive Secretary, and myself, and also a representative from the Office of the Speaker. So this is one of the topics that we will discuss regarding this. And in addition to what Secretary Bida mentioned, we are on track. We are naka-surveillance po kami dito sa grupo na to. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tinawag na fake news si Defense Spokesperson Attorney Michael Powa ang impormasyon na nais makausap ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Powa, walang katotohanan ng ulat tulad anya ng kumalat na ulat noon na binato siya ng laptop ni BP Sara. Sinabi ni Powa na ayaw na nga sana niyang tanungin at kumpirmahin sa pangalawang Pangulong usapin dahil nang mabasa niya ang ulat ay hindi na agad siya naniwala dito, batay na rin sa pagkakilala niya kay BP Sara. Never namin napag-usapan, wala siyang nababanggit sa akin. At nung lumabas nga yung balita na yon, I asked her by confirming with her, can I just say this is fake news? And she said yes. Similar to, alam niyo na yung laptop issue na nabato daw ako noon, nung una ayaw ko rin pansinin, di ba? Kasi katawa-tawa na siya parang masyado ng petty para pansinin pa. Confirm na walang ganung pangyayari or walang ganung plano. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang kumpirmasyon ng kumalat sa social media na pakikipag-usap ni BP Sara kay Pangulo Marcos. Gayunman, kung mangyayari man ito ay bukas umano si Pangulo Marcos na makipag-usap kay BP Sara kung sakaling hilingin nito. Samantala, Senador naniniwalang may basihan ng medical leave ni Senador Loren Legarda. Conde Batak sa detalye. Iginit ni Senator Panfilo Lacson na wala siyang rason para pagdudahan ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Ayon kay Lacson, naniniwala siyang may basihan ang medical leave ni Legarda sa kanyang pag-alis ng bansa. Katunayan ay tumawag sa kanya si Legarda nang nasa ibang bansa na ito at iniinda ang kanyang lungs at totoong may nararamdaman ng senadora na kailangang ipagamot. Sa pag-uusap nila ay dinig na malungkot at tila gustong maiyak ng senadora. Hindi na tinanong ni Lacson kung nasaan si Legarda at ang mahalagaan niya ay naririnig niya ang boses ng mambabatas at ligtas ito. Dagdag pa ni Lacson, nalulungkot naman sila ni Senator Tito Soto III sa pag-iwan sa kanila ni Legarda dahil matagal na anya silang magkakasama na tinaguriang Mythical Five. Iginit pa ni Lacson na fake news ang paghingi ng asylum ni Legarda sa ibang bansa dahil wala pa naman itong kaso. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Hindi lamang palpak na flood control projects ang dahilan ng malawakang pagbaha sa Central Luzon, kundi malaking dahilan din
ang climate change. Inihag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbisita nito sa Pampanga na kabilang sa naapektuhan ng mga pag-ulang dulot ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pangulo, hindi kinaya ng flood management system ang dami at lakas ng ulan nitong mga nakaraang linggo. Inihayag ng Pangulo na kabilang sa pinakamalalakas na pag-ulan sa kasaysayan ng bansa ang naranasan kamakailan na epekto anya ng climate change. Alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Bunsod nito, sinabi ng Pangulo na dahil hindi mapipigilan ng climate change, kailangan anyang magpatupad ng mga medium at long-term solution para rito. Gayunman, kailangan munang masuri ang lawak ng pinsala bago magpatupad ng mga bagong proyekto upang matiyak na hindi masasayang ang pondo at infrastruktura. Samantala, 16.7 million pesos na tulong medikal muling inilaan ng Maynila sa ilalim ng Kaagapay Program. Gina Mapes sa report. Muling naglaan ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 16.7 million pesos sa ilalim ng Kaagapay Program para sa mga residenteng nangangailangan ng tulong para sa kanilang gastusing medikal, personal. Dahil pinagkaloob ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga cheque sa mga benepisyaryo upang makatulong sa kanilang pagpapagamot. Ayon kay Mayor Isko, ang pondong inilaan para sa mga benepisyaryo ay bahagi ng perang nadidikom ng lungsod mula sa buwis ng mga Manileño at ibinabalik sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga serbisyong pangkalusugan at social assistance. Idinagdag ng alkalde na patuloy na sisikapin ng pamahalaang lungsod na matugunan ang pangangailangan ng mga Manileñong nangangailangan ng tulong, partikular sa usaping pangkalusugan. Sa pamamagitan ng Kaagapay Program, patuloy na nagbibigay ang pamahalaang lungsod ng tulong sa mga kwalipikadong residente na nangangailangan ng financial assistance para sa kanilang medical expenses. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin 5 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. San Juan City na mahagi ng sapatos at PE uniform sa mga estudyanteng nag-aaral sa public schools sa lungsod. Itali po ihatid ni Joanna Bakiran. Nagpamahagi ng sapatos at PE uniforms ang San Juan City para sa mga K-12 students sa pampublikong paaralan sa lungsod. Ang distribution ay sinagawa sa makabagong San Juan Theater na dinaluhan ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon kay Zamora, nasa kabuuang 13,000 mag-aaral ang makikinabang sa nasabing inisyatiba. Lain naman ito na mabawasan ng gastos ng pamilya ng mga mag-aaral at bigyan ng mga ito ng resources na kanilang kailangan para sa pag-aaral. Dagdag pa ni Zamora, libre ang nasabing mga sapatos at uniform at ang tanging hiling lamang niya sa mga estudyante mag-aral ang mga ito ng mabuti dahil ito ang daan para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ako po si Joanna Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 60 centavos. Nasa 71 pesos at 95 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 84 pesos at 7 centavos. Ang palitan ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 41 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi August 24. 51, 41, 18, 54,
12 at 27. Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 51, 41, 18, 54, 12 at 27. Umabot sa 153,067,923 pesos and 93 centavos ang papremyo sa naturang lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 40, 44, 8, 36, 12 at 32. Ulitin ko lamang po ang lumabas sa kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 40, 44, 8, 36, 12 at 32 na may jackpot prize na 25,692,398 pesos and 58 centavos. Yan ang recap ng resulta ng August 24, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 13 million pesos para sa Lotto 642, 25 million pesos sa Super Lotto 649, at 239 million pesos para sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Joaquin Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Grupo ng Nicobar Pigeon na ispatan sa isinagawang biodiversity monitoring sa Palawan. Detalye hahatid ni Rose May Miranda. Isang bihirang pagkakataon ang naitala ng mga eksperto matapos mamataan ang isang grupo ng siyam na Nicobar Pigeon o lokal na kilala bilang Siete Colores habang nagpapahinga sa iisang puno sa Palawan. Naispatan ng naturang mga ibon sa ginagawang biodiversity monitoring ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Ursula Island Game Refuge and Bird Sanctuary na matatagpuan sa bayan ng Bataraza. Ayon sa DNR, itinuturi na rare observance sa kagubatan ang makitang magkakasama sa isang lugar ang naturang uri ng ibon at nagpapakita rin nila ito ng tagumpay at patuloy na proteksyon sa nasabing bird sanctuary bilang ligtas na tirahan ng mga endangered species ng hayop. Ang Nicobar Pigeon ay formal na idineklarang endangered species sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2019-09 habang itinuturing naman itong critically endangered sa ilalim ng Palawan Council for Sustainable Development at near threatened globally sa International Union for Conservation of Nature. Inihayag ng DNR na pinapatunayan naman natuklasang ito ang positibong bunga ng tuloy-tuloy na pakikipagtulungan ng ahensya, Protected Area Management Board, lokal na pamahalaan at iba pang mga organisasyon sa pagpapanatili ng sigla ng biodiversity at pangangalaga sa mga likas na yaman sa Palawan. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda na DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Replika ng Shroud of Turin muling magbabalik sa Pilipinas matapos ang 50 taon. Itali po yung hatid ni Mika Fajardo. Tampok sa isang exhibition sa Manila Cathedral ang replika ng Shroud of Turin ngayong Oktubre. 5 dekada matapos unang dalhin sa Pilipinas ang replika ng naturang religious artifact. Formal na bubuksan ang naturang exhibition sa October 2 habang bubuksan ito sa publiko mula October 3 hanggang October 16 sa pangunguna ng Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem Lieutenancy for the Philippines. Sentro ng exhibit ang full-size replika ng Shroud of Turin na kahawig ng orihinal na linen cloth na nagtataglay ng malabong imahe ng isang lalaking may mga palatandaan ng pagpapahirap at pagpapako sa krus na pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na si Jesucristo. Makikita rin sa naturang exhibition ng life-size sculpture ng Man of the Shroud na nilikha ni Filipino artist Reden Ballesteros, gayon din ang Arma Christi Reliquary at mga relics na iniugnay kay Jesucristo sa 12 apostol at sa iba pang mga santo. Bahagi rin ng programa ang isang lecture tungkol sa shroud mula kay Father Joseph Spence ng Franciscan Family of Mary Immaculate sa October 2. Magsisilbi rin itong pagkakataon sa mga mananampalatayang Katoliko para sa panalangin, pagninilay at pagpapatuloy ng debosyon kay Jesus sa Pilipinas.
Unang dumating sa Pilipinas ang replikang ito ng Shroud of Turin noong 1976 sa imprimatur ng nooy Arsobispo ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon mga ka-music ng American actor and singer-songwriter na nagpasikat ng awiting Achy Breaky Heart. Sino kaya siya? Alamin natin sa Music Trivia hatid ni Kenny Gacosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 25 taong 1961, isinilang sa Kentucky, USA ang actor and country singer-songwriter na si Billy Ray Cyrus. Si Cyrus ay lumaki sa pamilya ng mga musician, kung saan ang kanyang lolo ay tumutugtog ng fiddle. Ang ina niya ay tumutugtog ng piano, habang ang kanya namang ama ay isang steel worker at state legislator sa Kentucky na nagigitara rin at kumakanta sa kanilang simbahan. Nakilala si Cyrus sa kantang Achy Breaky Heart na inilabas noong 1982 na naging isang dancing craze sa panahon na yon. Ang Achy Breaky Heart ay sinulat ni Don Von Tres na ni-remake na Cyrus mula sa original na version nito na inawit ng country act na The Marcy Brothers na may titulong Don't Tell My Heart. Ilan pa sa mga awiting pinasikat ni Cyrus ay ang Some Gave All, Could Have Been Me at Busy Man. Samantala, maliban sa pagiging mga awit, isa ring aktor si Billy Ray Cyrus na lumabas sa ilang American TV series kabilang ang Hannah Montana na pinagbidahan ng kanya ring singer-songwriter and actress na anak na si Miley Cyrus. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nagkasungkit ng Guinness World Record ang isang kite enthusiast sa Australia matapos itong magpalipad ng saranggola ng mahigit 26 na oras. Isinagawa ni Angus Johnston ang kanyang record attempt gamit ang kulay asul at lila na saranggola bilang bahagi ng fundraising campaign para sa mga health at education needs sa Myanmar. Malapit sa puso ni Johnston ang Myanmar dahil doon siya nanirahan, nagturo at doon din niya nakilala ang kanyang asawa. Tumagal ang pagkapalipad ni Johnston ng saranggola ng 26 hours, 15 minutes at 15 seconds na naging dahilan para masungkit niya ang world record na longest kite flight by an individual. Bukod sa record, nakalikom din si Johnston ng mahigit 18,000 Australian dollar o mahigit 832,000 pesos sa pamamagitan ng GoFundMe para sa mga proyekto sa Myanmar. Nagsimula ang kanyang hilig sa kite flying noong COVID-19 pandemic at kalaunan ay naging bahagi ng online kite communities. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes. Bago tayo magtapos, partner, sa ating balitaan, bigay mo muna ano ba ang ating katanungan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nako partner, mga ka-music, ito pong ating katanungan ngayon Tuesday morning. Approve o disapprove ba sa inyo ang Pax Silica sa Metro Manila at bakit? Padala nyo na po ang inyong opinion sa ating text 0909-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, August 25, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Napasa nyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.